Magandang umaga po guys, nandito po tayo kasi binalikan ko si kaibigan kasi ang dami po nag-chat. Hindi lang po sa Bicol, no, sa Capiz meron din na ganyan po yung nakita po nila doon na mga sign po na sinasabi ng ating kaibigan. Natakot po sila kaya nandito po tayo. Guys, sa lahat po ng makapanood nito, no, ang ating kaibigan po ang magpapaabot sa iyo. Huwag kayong magpanik. Kasi kung ano man po ang itinakda po ng Panginoong Diyos, huwag po kayong matakot. No, dapat po lagi po tayong magdasal, walang mawalan po ng pag-asa sa pananampalataya kasi napakahalaga po ang magdasal at sumunod sa utos ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat guys. Kapag tayo ay mawala man dito sa mundo, basta meron kang nagawang kabutihan, sumunod ka sa utos, yun po, huwag kang matakot sa anumang mga kapahamakan dahil po ay meron ng itinadhana para sa iyo na pinakamabuting bagay sa iyong buhay o sa kaluluwa mo. Kaya magandang umaga po. Siyoto? Daling lamok siyoto. Siyoto? Kumusta? Pasensya ka na kung lagi po kitang pinupuntahan dito kasi dagan mga kaayo nag-chat sa ato akaron na problema man sila kay katong sa Bicol, dili lang ang ilahang nakita na sign na inyong gipaabot, daghan pa daw nagkatag-katag daw ni karon nga nakitaan nila kanang naas langit ba nagpula hapon. Gusto ko na may paabot na po nato sa uban na wa pa nakapanood dito. Huwag po kayong matakot guys ha. Ito po yung sasabihin ni kaibigan. Sabi po ni kaibigan guys, kung ano man po yung nakikita po ninyo doon na yung pula na yan, kapag hapon po siya na nagpapakita yung sign na pula na parang apoy, ang ibig sabihin po yan, no, reflection lang po yan sa init po ng panahon at kung saan lulubog po yung araw. Reflection lang po yan. Pero kung ito ang makita po ninyo, ito ang sasabihin ni kaibigan. Kaibigan? Oh, tama po kayo. Sabi po ni kaibigan guys, huwag po kayong matakot kung ganyan lang po makikita nyo. Kasi po, kapag nawawala yan yung parang apoy guys, na nakikita sa kalangitan kapag alas 5 ng hapon, huwag po kayo agad-agad na magpanik, no? Kung meron kayong makikita na alas 10 sa gabi o alas 8, alas 7, no, kapag hindi na mawawala yan, lahat po ng kalangitan ay magiging ganyan na. Yun po ang sign na totoo na mahuhulog na po yung apoy. Kaya yun po talaga ang titingnan po inyo na panahon, no, kung sakali man na mayroong ganyan. Hindi kasi dito sa amin wala po, no, kasi malayo kami sa dagat na po kami noon guys. Yung ganyan po na nakikita po doon sa Bicol. Hindi lang sa Bicol, sa Capiz at saka sa iba pang mga lugar po. No, nakikita po nila yung sign na tinuturo ni kaibigan. Kaya huwag magpanik. Ha? At saka dasal po tayo. Kasi kung ano man po ang kagustuhan po ng ating Panginoon, tatanggapin, at least po ay nakapaghanda at nagbalik loob tayo sa Panginoon. No, huwag kayong matakot kung ano man ang mangyayari sa mundo. Masakit man isipin talaga, totoo po yan kaibigan, masakit talaga tingnan ang buhay po ng taon mawawala, lalo na sa kamag-anak mo, anak mo, napakasakit yan. Pero kung ano lang, doon lang ninyo ano sa Panginoon, masakit man yan pero matatanggap nyo yan. Kasi po, ang pagsubok nandito talaga sa tao, no? Lahat po ng tao nakaranas nito. Kaya ito lang ang sinasabi ng ating kaibigan. Ang sabi po ng kaibigan guys, yung mga pangyayari po na ganyan, dapat po talaga ngayong panahon na to, yung mga anak natin kung lagi pong nasa cellphone nakababad, kasi kadalasan po ngayon yung mga tao nasa cellphone na po, no? Lahat po ng mga kabastusan, mga gawain po ng demonyo nandyan po sa cellphone. I-search mo lang po yan
ano na, magkakasala ka na. Kaya lahat po ng mga magulang dyan, yung mga anak po niyo na babad po talaga sa mga ganyang mga bagay na doon na po sila, yung oras nila doon na po nila binabad. Kasi magtatampo at magtatampo talaga yung Panginoon dahil po sa mga ginagawa po ngayon ng mga tao, no? Kaya sana, alam mo kaibigan, may nagtatanong sa atin tungkol po ito sa mangyayari dito sa atin. Kasi may nagtanong sa akin, itiip yung darkness, apoy, mangyayari lang yan kung pumaibabaw na po daw yung Antikristo. Kasi ang magkuan daw karon, ang magdalagyod karon panahon na makaranasan pa daw natin guys yung Antikristo, na sila po yung mamumuno dito sa mundo natin. Kaya ito yung sagot ni kaibigan. Sabi po ni, ihanda ang inyong pamilya, inyong sarili. Lahat po ng mga anak po daw ninyo na nakababad po sa cellphone. Kasi po yung cellphone ay doon po talaga nag-umpisa po yung mga kasalanan po ng tao. Dahil po lahat po ng isi-search po doon, kung ano man po yung hindi po kagustuhan talaga ng Panginoon, doon po tayo talaga makapag-search ng mga gawain po na demonyo guys. Kaya sino man yung mga magulang dyan, sabi ni kaibigan na Syuto, dapat bantayan, dalhin po natin yung mga anak natin, no, na turuan na magdasal, magsimba para po mabawas-bawasan po ang galit po ng Panginoon. Kasi yung kalamidad, meron talaga yan, pero pwede kang iiwas yan, lalo na pag ikaw ay mananamba at mananampalataya. Kaya maraming salamat kaibigan sa iyong pagtuturo sa lahat. Guys, sabi po ni kaibigan, huwag po kayong matakot sa kalamidad. Lalo na kung ikaw ay nag-alagad sa Ginoo, no? Kaya nga naay panahon nga isipti ka sa unsamang kalamidad na mahitabo. Kasi gusto kong ipaabot ni kaibigan Syuto sa inyo karon. Oo kaibigan, tungkol po ito sa katanungan po ng tao. Sabi po nila, itiit, mangyayari talaga yan, yung sinasabi po ng 20. At saka before po mangyayari yan, no, mananaig muna yung demonyo, yung Antikristo. Siya muna mamumuno dito sa mundo natin. Kaya itatanong natin kung totoo po ba talaga. Sabi po ni kaibigan Syuto guys, yung nagtanong sa atin, no, sa bagay, yun po ang ipinapaabot po ninyo. Ito po ang sagot ni kaibigan. Walang pinipili po, no, ang kalamidad. Sabi po ni kaibigan, kung ano man, anong oras, anong year, anong buwan, pero mananaig din talaga yung mga Antikristo ngayon. Sila muna mamumuno, makaranas po tayong lahat na pagtutugis nila, no. Sana po yung napasukan po natin na simbahan ay hindi po tayo anong tawag dito, wala bitaw na sayop, no. Sana hindi po tayo nagkakamali kung anong simbahan po natin yung kinakaaniban po natin. Kasi hindi po sinasabi ni kaibigan natin Syuto dito kung alin dito ang tunay na simbahan na ating pasukan. Sa lahat po ng mga nakaranas po ng mga pagpula, parang kulay dugo yung kalangitan, I hope na di po kayo matakot, no, kasi ihanda po niyo lahat yung mga anak po ninyo, magdasal, mataimtim. Yun lang po talaga paglaban po natin. Wala tayong magawa dito sa mundo, kahit pa ilang bilyong pira mo dyan, hindi mo yan mapipigilan ang galit po ng Panginoon. Pwede niya yang kunin lahat sa iyo, no? Sa totoo lang guys, hindi ako perpektong tao, makasalanan din po ako, pero lahat po ng ginagawa kong kasalanan hindi naman po totally na yung kinakasusuklaman po ng Panginoon yung ginawa po natin
na yung mga bawal po talaga na gawin po, kaya nagpapasalamat po tayo dahil dahil po ginagabayan po tayo, hindi lang po ako, pati yung mga subscriber kong mga tunay, no. Panginoon, sana iligtas mo din yung mga followers ko, subscriber ko po sa social media, kahit hindi ko sila na kilala sa personal. Sana po na ingatan mo din sila, kasi po sila po talaga yung unang makapag-share sa iba, yung mga tao na nalilihis po sa gawain sa Panginoon. Kaya maraming salamat kaibigan na Siyoto, dahil hindi po kayo nagkulang sa amin, hindi po kayo nagsawa, at lalo na po yung Panginoon natin, maraming salamat sa iyong paggabay po sa lahat.